spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
of Empress Talks. And you know what? Itong episode na to, masasabi ko na isa sa pinaka-inaabangan here at Elites Empire. It's because sobrang amazing na nangyaring transformation sa buhay niya. She's a former janitor sa Saudi Arabia and ngayon she's driving her so amazing car, so big truck here at Elites Empire, and the-hit niya na rin yung first million niya. Let's get to know her more. In this episode, please welcome the Harris of Elites Empire, SJ Rico. Hi everyone! So ayan, grabe, I'm so grateful. Thank you so much, Empress, for inviting me here, di ba? And shout out no sa lahat ng mga OFWs na nanonood right now, and to all, syempre, taga Cagayan Valley na kababayan ko. Shout out po sa inyo, sa lahat ng mga Ilocano dyan. I'm SJ Rico, dating OFW sa Saudi na ngayon po nandito na sa Elites Empire, and grabe na transform na ang buhay. So batiin mo naman yung mga Ilocano natin na nanonood ngayon. Hi, naimbag nga rabi, kada kayo amin nga Ilocano, dita Cagayan Valley, di ba? Or na to yan, mata, naimbag nga rabi iyo, may isa nga Ilocano man rin iti nagbaliw, ti pa nagbiag na, dito yung Elites Empire, and excited naksikan po ti sumarunon. Ang galing. Parang ngayon ko lang narinig yung ganon. Sa iba kasi ang sinasabi lang nila, maimbag na rabiin, no? Pero ikaw ang haba ng nasabi mo. Ano ibig sabihin nun? Sinabi ko na isa na naman sa mga Ilocano ang nagbago ang buhay dito sa Elites Empire, and Wow. excited ako, sila na yung susunod. Amazing. And pag sinabing Cagayan Valley, anong itsura doon? It's like a city or bukid, ganon? Ano itsura doon? So yung buhay namin sa Cagayan Valley, Empress, is pagsasaka at pagmamais po. So yan yung kinalakihan ko talaga na buhay, and na-experience ko talaga siya kasi ako, nung bata talaga ako, talagang gusto ko na din talaga na matutunan yung mga ginagawa ng mga tao doon, kasi parang curious lang ako ba, kasi para alam ko din kung ano ba yung pagod na nararamdaman nila. And lumaki po ako na ganun po yung buhay namin. Sobrang hirap lang din po talaga kami kasi yun yung sinasaka lang din po namin doon is talagang hindi po sa amin yun, parang lang ata ng parents ko yun, and maaga din po akong naulila sa ina, kaya apo po yung tao na parang naging ina na lang din at ama sa aming magkakapatid, kasi nung that time, Empress, na namatay yung mama namin, is yung father ko parang din parang nawala din siya sa niya. Nawala din. Nawala din sa sa sarili niya ba, kasi parang first time ba sa kanya din, parang din siya. So kami, na palaki na po kami ng lola't lolo ko. Saan napunta yung papa mo? Andun lang din sa amin, Empress, pero lagi na po siya nung nag-iinom, ganyan, yun na yung ginagawa niya. So as panganay na babae sa sa aming magkakapatid noon, is ako na po yung parang nandun para sa mga kapatid ko, kasi 12 years old ako noon nung naulila kami. Tapos yung bunso ko na kapatid, Empress, na iniwan ng mother ko is 1 year and 6 months siya. 1 year and 6 months. So, para ka na nagka-baby. Ganon. Empress. At lumaki ka sa farm. Yes, Empress. Lumaki ka sa farm. Anyway, so ibig sabihin, wala nang nagsasaka sa inyo when you were 12 years old. Meron naman, Empress, sila, yung family ko, pero yun nga, yung father ko kasi nung nawala na yung mother ko, parang parang nawala muna siya sa sarili niya that time. So hinanap niya, parang kung lagi na lang nagiinom, laging ganun yung nangyayari sa kanya. So yung lola at lolo ko, binigay na kami sa kanila. So nasanay naman kami nung bata ako na ang dami naming mga, parang hindi naman ganoon kahirap yung buhay. Pero kung sa probinsya kasi namin, masasabi mo na medyo okay na. Oh. Pero hindi pa talaga siya ganoon ka-okay. Di ba? Pero that time na nandun na kami sa lola at lolo ko, so dun ko naramdaman na ang hirap pala yung walang magulang, parang ganyan, kasi iba siya. Kailangan mong magtrabaho na mga ganun ba, Empress, kasi ako na lang yun nandun that time. Buti na lang, yun yung nangyari sa'yo. Yes, Kasi Empress. same tayo, 3 years old, nawala na rin yung parents ko. Pero yun nga, you have a choice if you want to be that pariwara. No, Tama. pwede mo siyang gamitin reason para magpariwara ka, or gamitin mo reason para mo motivate ka, para ayusin mo yung buhay mo. So yung lola at lola mo, malamang nanonood sa'yo ngayon. Yes, Empress. Yan, batiin mo naman sila in Ilocano. Hi, akot kinakay, di ba? Kumusta? O, artista na ko. Dati ako ko yung artista natan, kinhalangan kasi talaga nga mangitutod ti inspirasyon ito ay lubong, and sobrang
nagpapasalamat ako sa community na nakilala ko lang sa online na 'di ba? Yung apo nyo na parang wala naman pupuntahan noon kasi syempre medyo babarkada din noon kung titignan nyo right now, and dito na po nagbibigay na ng inspirasyon sa maraming tao. Kaya thank you so much kasi kayo yung naging family ko. Sobrang proud ako kasi kayo yung reason bakit ako nagsisipag, bakit ko ginagawa lahat to, kasi meron akong malaking pangarap para sa ating lahat. So hintayin niyo ako diyan. Yes, I can't wait na masakay mo dito yung lola at lola mo sa kotse mo, no? Yes, siyempre. And then growing up, sabi mo nga wala kang parents, buti na pag-aral ka. Anong natapos mo? Actually, Empress, nakapagtapos po ako ng BSHIM. Para siyang Hospitality Industry Management po siya. Hindi naman ako magaling na kasi parang yung kasabihan nga, Empress, na pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, talagang mas mabilis kang makahanap ng trabaho mo. So yun lang din po yung meron ako that time na kahit hindi ako magaling, so attendance lang talaga yung pinapasok ko sa school. And good news kasi kahit pa paano nakapagtapos po, pero hindi ko siya nagamit sa pag-a-apply ko siya ng work kasi ang layo, Empress, pala kahit nakapagtapos ka pala ng pag-aaral, different siya sa totoong buhay. Hindi mo talaga siya maa-apply kung ano man yung natapos mo kasi ang dami ko talagang in-applyan din. Parang depende pa rin talaga sa kung anong pwede mong gawin or mga ganun. Kasi alam ko, Empress, na hindi ako magaling na tao. Ba't hindi magaling? Nakagraduate ka nga eh. Hindi ko nga din alam kung ano ako nakagraduate. Ako hindi ako nakagraduate eh. Ikaw nakagraduate, Yun diba? nga, Empress. Nakatry ka magsaka? Yes, Empress, na experience ko po siya nung bata din po. Tapos nung umuwi din pa ako ng galing abroad, na experience ko din siya, Empress. Kahit ito lang, nagsaka ka na. So ibig sabihin mula dati pa, bata ka pa lang, nagsasaka na. Yes, Empress. Yun po yung kinalakihan ko na pamumuhay namin ng family ko. Sige nga, anong ginagawa mo pag nagsasaka? So yun, Empress. Harvest or tanim? Actually, Empress, ako kasi yung tao na gusto ko din talagang matry yung mga ginagawa ng mga tao doon. Kasi ma-curious talaga ako. So kapag gusto kong gawin, tinatry ko na lang para alam ko lang din yung masasabi ko. So ang nakakapagod, Empress, na totoo pala yung mga nakikita ko sa kanila na pagod talaga sila. 'Di ba? Kasi ang hirap po magtanim ng palay, pati po magtanim ng mais, na experience ko talaga yan lahat, Empress. And grabe, nakakapagod. And ito po yung family ko. Kararating ko nito. Ang dami. Yes, Empress. Kararating mo lang. Ito yung kararating ko galing abroad na, Empress. So that time, pandemic kasi, picnic na lang kami sa bukid. Yun yung namin, Empress. Ang galing. So lahat sila nagsasaka, lahat kayo? Yes, Empress. Ang galing. So, meron akong tito pero nag-OFW din before. Ngayon, magsasaka lang din siya ulit. So ibig sabihin, yung mga nag-OFW sa inyo, pag-uwi nagsasaka din? Yes, Bakit Empress. ganon? Parang ang nangyayari, Empress, every time na pumupunta ng abroad, nag-iipon, tapos bumibili ng lupa, so sinasaka lang din. Actually, Empress, nung that time ako din, na-experience ko, OFW ako, so naisip ko na din talaga yan siya na parang yun din talaga yung magiging buhay ko balang araw. Parang ganun. So ibig sabihin, mag-a-abroad ka, mag-iipon, tapos para magkaroon ng sakahan. Yes, Empress. Ng lupa, bibili ng lupa. Tapos magsasaka din ulit. Tapos ikaw rin yung magsasaka, kahit ikaw yung may-ari. Ang ganon. Siguro kasi malaki naman yung kinikita. Okay naman, Empress, pero lang siya, one time, lang. Parang ngayon, anihan, may pera, pero kapag wala din talaga. Tapos yung ibabadget sa pagsasaka, Empress, is ipapangutam pa talaga ng family ko para makapagsaka ulit. Ganon. Bakit pinapangutang? Kasi sure na may harvest. Oo, Empress. Pero nung nag-abroad ka, syempre kahit papaano nakaipon ka nun eh. Actually, Empress, wala naman akong naiwan na abroad ako. Kasi yung work ko lang po doon is isa pang janitor, and 18,000 lang, Empress, yung sinasahod ko every month. So wala talagang naipon. Wala talagang naipon. 18,000. Yes, Empress. But before ka naging janitor sa abroad, anong trabaho mo sa Pilipinas? Dito sa Pinas, Empress, nagkapag-work ako ng iba't ibang company din, Empress, yung mga napasukan ko. Kasi, kumbaga, hinahanap ko kasi kung saan ako magiging masaya sa mga ginagawa ko. Ang dami kong mga napasukan, ilang beses ako naging cashier. So mga pera hawak ko talaga dyan, pero wala talaga. And actually,
isa din ako, Empress, sa mga nagsabi noon na bakit naman ako mag-a-abroad? Kaya ko naman kitain sa Pilipinas yung kikitain dyan. Pero dumating po sa point na grabe na kahit ang sipag ko na dito, wala talaga kulang. So, yun, Empress, umabot sa point na itry ko na talaga ang Ang pag-abroad. Yes. So, alam mo talaga na mag-18,000 per month ka sa abroad? Yes, Empress. Okay. Tapos, you're okay with that? Okay na sa akin yun, Empress. Nun. Kasi yung sahod ko dito sa Pinas, parang kalahati na din niya eh. Okay. Mga 9,000 lang sa Pinas. Oo, Empress. Tapos doon 18,000. Hindi mo ba naisip na sa Pinas wala ka namang babayarang bahay, kuryente? Actually, Empress, dito sa Pinas, mas may binabayaran ako. Okay. Kasi po, nag-boarding house po ako that time sa Tuguegarao or sa, kung saan man ako na assign sa mga trabaho ko po. Pero nung nag-abroad ako, Empress, sabi ko that time, mas okay na to, 18,000. Kasi doon po, naka-fix talaga siya. So, free po yung accommodation. Pero dumating sa point, wala ako. So, ibig sabihin, nasa Pinas ka, you're earning 9,000 per month. Yes, Empress. Tapos magkano yung mo nun, boarding house mo nun? Nasa 700 pesos syempre, pero yun, ang dami pong expenses, pamasahe pa, ganyan. Ang daming mga... Ano yung itsura ng 700 pesos na boarding house? Wala, Empress, sobrang talaga. Marami din kami sa room na yun eh. Tapos kung minsan meron ka pang kasama doon sa sa bed mo. So lang din, parang okay na. So parang ang binabayaran mo, bed space. Oo, Empress. Hindi talaga siya boarding house kasi hindi. 700 eh. Oo, Empress, bed spacer And then siya. araw-araw na gumigising ka doon, like anong naiisip mo? Nung nasa Pilipinas ako, that time, Empress, nasa Pinas pa lang ako nag-work niyan, is sa akin, parang, alam ko talaga na yung ginagawa ko, hindi siya okay pa sa akin. So, lahat man ng naging work ko, parang, na-experience ko siya at masasabi ko na okay lang din, na-enjoy ko. Kaya, kasi alam ko na hanggang 6 months lang ako, Empress eh. Oo. Yung uso pa lang noon, yung kontrata, contractual ba yun, tawag doon. So, alam ko na hanggang 6 months lang ako sa company na to. After that, ibang trabaho na naman. Parang ganyan, kakahanap ko po ng magiging happy talaga. Akit yung magugustuhan ko talaga, Empress. Yung ginagawa ko nasa Pinas ako. So, sabi ko, yung work ko ngayon, another work ulit after 6 months, sabi ko, pero wala talaga, hindi ko talaga pa siya nahahanap. Kaya umabot sa point na, sige, itry ko na lang sa ibang bansa. Sino nag-invite sa'yo nun na mag-abroad ka? Actually, Empress, wala po. Ako lang talaga nag-decide. Pati family ko, hindi nila alam na nag-apply ko ng abroad. Kasi lola ko po talagang, ayaw niya din talaga na pumupunta kami ng ibang bansa kasi yung sa naririnig nila ba na hindi okay sa abroad, mga ganyan. Delikado, mga ganon. Delikado. So, yung lola ko ayaw talaga. So, ako, hindi ko na pinaalam sa family ko na nag-apply ako ng abroad. Nagsabi na lang ako, Empress, nung flight ko na. Tapos, ano nangyari nun? Empress, nagulat sila kasi, hindi man lang ako nagsabi. Hanggang sa, sabi ko naman. Nagalit sila? Hindi naman sila nagalit, Empress, pero wala na lang din sila nagawa. Kasi parang yung decision ko naman, parang ako lang din naman yung yun po yung Empress, different ng, parang wala talagang mother ba na parang napagsasabihan ng mga parang sige. Kasi tsaka siguro, Empress, na lang din sila, tiwala na lang sila kasi nakikita naman nila na kahit medyo, kung titignan nila ako, medyo bulakbol, parang walang patutunguhan yung buhay. Kasi, Empress, nagiinom din talaga ako noon eh. Pero naman, kung maibibigay naman sa family, mabilis talaga ako. Nakakapagbigay din talaga that time. So, yun, nung nag-abroad ako, siguro tamang decision to. Nga ganyan. And wala naman silang nagawa, Empress. So, nung first mo nag-abroad, that was the first time na nag-ibang bansa ka? Yes, Empress. Okay. And then, nung nasa flight ka na, anong naisip mo nun? Kasi ang layo eh. Going to Saudi Arabia, I think magla-layover ka pa sa like Dubai, ganon? Oo, Empress, pero yung nabook ata ng company namin ng diretso siya. Diretso. Tapos sabi ko that time, ito na to. Parang gusto ko kasi talaga mabigyan ng magandang buhay yung mga kapatid ko, ganyan, family ko, lola at lolo ko kasi sila talaga din yung nandyan nung lumaki na kami. So sabi ko, ito na to. Kahit yung sinasabi nila na
pagtapak mo pa lang ng eroplano, ibig sabihin nakabaon na yung kalahating buhay mo. Ganun siya, Empress. May ganong kasabihan. Ganong kasabihan. Pag mag-a-abroad daw. Yes, Empress. Okay. Tapos, edi parang feeling mo yung kabila, nakaano na talaga. Oo. So, wala na, Empress. Pag that time na nasa eroplano na ako, wala na. Kumbaga, eto na talaga. Wala nang bawian. This is it. Tatapusin natin yung, parang lagi kong kinakausap lang din ng sarili ko na, ito na, wala nang atrasan, nandito na, parang ganun, Empress. Oo, no? So from that someone na alam mong ang ginagawa mo sa Pilipinas, mga cashier, clerical works, no, nasa office, to someone na magiging janitor, buti okay lang sa'yo? Actually, Empress, nung una, medyo ayaw ko kasi ako din, hindi talaga ako matrabaho sa bahay eh. Sa bahay, hindi talaga Kasi ako nga bulakbul ka. Oh, hindi talaga ako maasahan. Kumbaga nag-uuwi na lang ako ng isang kwento na papakinggan nila para hindi sila magalit sa akin. Parang ganyan. Nung nag-abroad ako, different talaga siya, Empress. Kasi that time na nandyan na ako, andun na ako, ang magiging trabaho ko, magtatrabaho talaga ng bahay, maglilinis, janitor talaga, utusan, 'di ba? Pero sabi ko, ito yung bago na gagawin ko sa sarili ko na alam kong magbabago din yung buhay namin ng family ko. Pero Grabe, no? grabe, ang Sa hirap. 18,000 per month, you're thinking na magbabago na yung buhay ng pamilya mo. Oo, Empress. Sa Akala ko. 18,000 per month. So that time, parang ang tingin mo sobrang laki niyan. Yes, Empress. Pero kung ngayon yan yung kikitain mo sa isang buwan. Wala na, Empress. Parang nakakahiya. So ibig sabihin that nag-iba rin yung psychology mo. Yes, Empress. Psychological wallet na tinatawag. Yes, Empress. Ang galing. So nung nandun ka sa abroad, pagdating mo, first day of work, may orientation ka ba or linis na agad? Actually, Empress, nagulat ako kasi first time ko din makahalubilo sa ibang lahi, mga ganyan, kasi may accommodation po kami doon. Tapos ang ingay ng bantay namin yung Sudani. Anong nationality? Sudani, Empress. Sudan, taga Itim. Sudan. Oo. Na nakakatakot talaga sila. So ako, Bakit? ako na baguhan na nakakita ng mga ibang tao ba? Para ka nakakita ng alien. Oo, parang ganyan, Joke Empress. lang. Actually, totoo, Kakaiba. Empress. Kasi nagulat ako sa mga nangyayari doon na binigyan ako ng uniform ko tapos trabaho agad, Empress, pagdating ko doon. Oo. Nagulat ako. Tapos pagsuot ko ng uniform ko, yung sabi ko, grabe naman to. Pero sige, tatapusin natin yung kontrata natin na 2 years. Yung sabi ko, Empress, sa sarili ko na 2 years ako na nag-sign ng contract dito. So, ano man yung mangyari, gagawin ko yung trabaho ko at tatapusin ko siya na maganda. Yun yung sabi ko lang sa akin, Empress. So yung mga kasama mong mga ibang lahi, ano yung mga yon? Ano mga lahi? Empress, may Sudani, may Indonesia. Halos mga ganyan, Empress. Tapos yung iba, nakalimutan ko na yung Sino yung mga naging close mo doon na nationality? Indonesian, Indonesia. Empress. Oo. Tapos hanggang, Arabic lang din kami nagsausap. Parang So ganun. nag-aral ka ng Arabic? Hindi, Empress, parang may mga lang din, may mga words na lang din sila doon na nakuha ko na lang. Basic lang din Sige, siya. halimbawa, like, thank kunwari, you. Sige. yung inuutusan ako ng madam dyan. Oo. Yun yung pinakatumatak talaga sa akin. Yala, sura, taali, mga ganyan. Ano? Yala? Yala, sura. Parang bilisan mo. Parang Sura. ganun, Empress. Oh. Yala, sura. Bilisan mo, parang no choice ka. Parang magagal. Bilis! Oo, Empress. Tapos, insyaallah, bukra. Parang, Insyaallah. pag sinabi nila na insyaallah, bukra, parang 50-50 ba yan? Parang galit na sila. Hindi, Empress. Anong 50-50 Para siyang parang, kunwari sa katulong ba, hinihingi na yung sahod. Parang depende pa kung meron bukas. Parang insyaallah, bukra. Parang ganun lang siya. So kayo yung nagsasabi nun? O yung Depende amo sa... ninyo? Depende sa kanila, Empress. Minsan delay, minsan maaga din, ganyan. So parang kasi as dayuhan doon sa lugar nila, parang kung ano yung meron kasi mahirap makipag di parang sumusunod ka lang talaga. Oo. Parang dito sa Pilipinas, madelay ng konti yung sweldo, magrereklamo na sa sa dole, mga ganon. Oo, parang ganon. Pero sa ibang bansa, pag Parang madelay yung sweldo, parang tatahimik ka kasi hindi Hintayin na pwede. lang. Dayuhan ka. Yes, Empress. Ganon. So, ibig sabihin, marami kayo sa room. Tapos lahat kayo janitor.
Opo, Empress. Sa isang flat kami, sa isang room, 10 kami. 10 kami doon. Tapos tag-iisa lang din kami ng bed, yung double deck siya. Double deck. Tapos ilang CR meron? Isa lang. Isa lang. Yes, So, Empress. scheduling kayong 10. Oo, Empress, paagahan na lang. Ano ka doon? Yung maaga o yung nahuhuli? Huli, Empress. Ikaw yung last. Yes, Empress. Oo, and kailangan talaga, sa ibang bansa, kailangan, ang pinaka na-experience ko doon, pinakakakampi mo lang din talaga is sarili mo. Yun yung ko doon, na kita ko talaga. Kasi marami talagang Pilipino sa ibang bansa, ganyan. Pero may kanya-kanyang mga nilalaban, kaya maiintindihan mo din talaga bakit minsan yung iba, ganun siya, parang ganun. Anong ganun siya? Hindi makausap. Oo, Kasi Empress experience ko nung nasa Saudi ako, parang ako na lang din talaga nagko-comfort sa sarili ko. Every time na pumapasok ako maaga, ganyan, kahit ang lamig-lamig. Sige, okay lang. 4 hours lang naman ngayong umaga mamayang hapon ulit. Parang ganyan. Inaano ko lang talaga yung sarili ko. Minomotivate mo yung sarili mo. Siguro kaya wala kang makausap masyado na Pinoy doon. Kasi sila rin marami ring iniisip. Yes, Empress. Tapos makakausap mo pa sila, ang dala mo rin problema. So parang siguro ang iniisip nila na, bahala kayo dyan, Oo. kanya-kanya tayo ditong laban sa buhay. Parang ganon, Yes, no? Empress. Kaya you will really learn to motivate yourself. And mostly na mga OFWs na mga kilala ko, na galing sa abroad na naka-experience talaga ng buhay doon, pagdating nila sa network, it comes easy. It Yes. comes easier. Kasi nga naman, ano lang dito Tapos sa abroad, di ba? Naglilinis ka doon. And what's your routine nung nandun ka pa? Empress, every 5 a.m. gising na ako, dapat dyan nagpre-prepare na, ganyan. Kasi before 7, dapat nakaalis na po kami, Empress, sa accommodation namin. Hinahatid na kami sa iba't ibang bahay na, Okay. Para kayo yung mga cleaning company. Yes, Empress. Okay. Ganon. Tapos, Tas hindi ko alam kung ano yung bahay na papasukan ko. May malaki, grabe. Yung hindi mo din alam kung sino ba yung magiging madam mo sa oras na yan, sa 4 na oras na yan. And talaga, bantay din talaga sila sa oras. So, sa 4 na oras, Empress, na pagpasok ko doon, trabaho din talaga siya. Yun nga yung sabi ko na meron nga akong napasukan doon na kahit uminom na lang ng tubig, di ko pa magawa kasi kumbaga, trabaho talaga. Bayad parang din sa kanila. Nabayaran ka so tatapusin mo yung parang ganun. kahit tubig break, wala. Meron man yung Empress yung nagbibigay, ganyan, pero meron din talaga yung hindi din, hindi, ikaw na lang yung magsasabi na okay lang. Para nauuhaw po ako, hindi, sige, okay na Sige, lang, okay ganon. lang, parang ganyan. Anong nationality nila? Yung mga mababait na na-experience mo? Empress, halos kasi Saudi din yung mga napasukan ko So, kapag medyo mama kasi tawag pag medyo matanda na sa sa Saudi, Empress. Pag mama na siya, medyo okay pa siya. Pero kapag yung mga medyo medyo maselan talaga sa sa bahay. So, kuskus talaga. Meron nga, Empress, mga napasukan ko doon na bahay. Sa sobrang laki ng garahe niya, is 4 na oras akong nagwa-wash out, hindi ko pa rin tapos. Oo. Ano sabi niya? Buti okay lang. Empress, pag pag natapos naman yung 4 na oras, natapos naman or hindi yung work, tapos naman talaga siya. Lalabas na talaga ako kapag pagod na ako, lalabas na talaga ako kahit wala pa yung sundo ko kasi parang yung mga madam doon, parang sige, susulitin ka din talaga pag So, yun, parang diskarte ko na lang din na pag nakita ko yung oras, labas na din. Paano ka nagpapaalam? Madam, kalas parang tapos na po yung oras ko, madam. Parang gano'n siya, Empress. Anong sabi nila? Paano sila Minsan, sasabihin nila? Empress. Okay, ganon. Minsan, Empress, may magsasabi, Mafi Sayara, para wala pa daw sasakyan. Oo. Sabi ko naman kasi pagod na ako, Mafi Muskila, wala pong problema. Mafi. Mafi Muskila, walang problema, madam. Punta na ako sa gate. Kasi kapag Empress, nandun ka lang, talagang susulitin ka pa rin, uutusan ka pa rin talaga. Ganun siya, Empress. Grabe yung napagdaanan mo. And it's 2 years. Yes, Empress. 2 years na ganon. Opo. Actually, Empress, may experience ako sa ibang bansa na that time, nagkasakit ako, Empress.
na-confine ako. Tapos ang malupit dyan, kasi dito sa Pilipinas, sanay ako yung sa confine. Pag na-confine siya, di ba mga 3 days, mga ganyan pa. Doon sa ibang bansa pala, 30 minutes okay na. Paano na-confine? Like, ano nangyari sa'yo? Empress, may sakit ako that time, tapos dinala ako sa hospital. Tapos ang sabi, inject lang. Sinwero man ako. Ano swero? Yung Empress, anong tawag nito? Dextrose? Oh, dextrose. Oo. Dinextrose ako. Tapos sabi ko, iniisip ko, sino kayo magbabantay sa akin? Ang dami kong iniisip. Yun pala, wala pang 30 minutes, tapos na po. So, pag confine, ano ka na? Ano Oh, nangyari sa'yo Empress, nun? umuwi na kami. Tapos ang malupit nun, Empress, pinapasok talaga ako sa trabaho agad. Kahit nanghihina ako, sabi ko, grabe naman kayo. Grabe naman. So, parang inano ko talaga, parang that time na kasi alam ko hindi ko kaya pumasok, pinapapasok ako kasi full job daw. Puno daw yung schedule. Sabi ko, kakagaling ko lang ng hospital, nanghihina ako, tapos papasok ako, sabi ko ganyan. Pinipilit talaga ako, either cut salary or pinili ko na lang mag-cut salary, Empress. Kasi kaysa nanghihina ka, no? Oo, Galing ka pa Empress. ospital. Cut salary na lang. And anong mga kinakain mo doon? Empress? Kanin din? Oo, Empress, mga kanin talaga. din. Buti meron. Kasi di ba parang iba yung mga kinakain nila doon? Oo, Empress, iba yung mga food nila. So, kaya halos wala din talaga natitira sa sahod ko din kasi bumibili Makain ka. bumibili talaga ako ng gusto ng food na ko na kakainin namin, contribute na lang kami sa namin accommodation kasi yung binibigyan nila na food Indonesia kasi, Empress, yung nagluluto eh. Napapagod kami sa trabaho. Di bibili na lang ng ulam. So, SJ, paano mo nakita yung Elites Empire? Empress, nakauwi na ako noon dito sa Pilipinas. And then that time, nagbabalak ako ulit na bumalik sa ibang bansa. Mag-a-apply na ulit ako, Empress. So, habang nag-a-apply ako, Empress, sa Manila, ang dami ko na namang pinapasukan na agencies dyan. Grabe, bit ko yung resume ko para maghanap na naman ng trabaho. And sobrang hirap noon, Empress, yung makapasok ulit kasi kakatapos, parang lang yung pandemic that time. Nung pumapasok ka ng naghahanap ka ng trabaho, tapos ang hinahanap yung may experience ka. So, paano kaya yun? Sabi ko, akala ko mabilis na lang mag-apply kapag ex-abroad ka na. Oo, mga ganon, no? Ngayon hindi eh. Yung time na yun. Hindi, Empress. Parang ang dami nila lalong hinahanap. Ang dami nilang hinahanap lalo. So, sabi ko, grabe, parang mas mahirap naman bumalik ngayon sa abroad. Parang napaisip ako, sana hindi pala ako umuwi noon. At tinuloy na lang, Yes, parang Empress. ganon. So, nung na umuwi ako, ang dami kong agencies na pinuntahan, wala talagang nag-call back or nag-text na or anything. So, naghanap ako kasi wala akong ginagawa sa bahay that time eh. Kaka-scroll ko that time is, meron akong nakita na isang post na, ito, Elites Empire na. Ang sabi doon, kahit hindi magaling, ganyan, kahit anong background is, pwedeng mabago yung buhay, parang ganyan. So, na-curious lang ako, Empress, and naghawa ako. And hindi ko akalain na that how na ginawa ko is doon na pala magsisimula ng pagbabago sa buhay ko, Empress. And then yung pag-how mo na yun, that time, buti meron kang konting savings. Yun, Empress, meron siya konti. Kasi sabi ko nga, hindi pwedeng maubos yung parang pang-apply ko, pa-abroad. Bago ako mawalan ng, parang tuluyang hindi makaalis dito sa Pilipinas, parang gano'n na yung mind ko, Empress. So, nung nakita ko tong Elites Empire na present siya sa akin, sabi ko, parang napagtanto ko siya, Empress, na same lang naman siya. Same lang naman siya na, naghahanap kasi ako, Empress, ng bago din na environment. Ang OFW na, try ko na, parang ganyan, kumita din ako, pero umuwi ako na same lang. So what if ang pagnenegosyo, ito, itry ko din, kasi wala akong idea, baka ito, parang ganun lang ako, Empress. Hindi ako nag-expect ng mga, baka dito yayaman na ako, mga ganyan, Empress. Parang lang, sige, itry ko lang. Na-curious ka lang, Oo, kumbaga. Empress, try ko lang. And then after nun, di ba nakita mo na yung Empire, what made you fall in love to Elites Empire and bakit mo nasabi na ito na yung gagawin ko? Empress, na-amaze ako sa mga resulta ng mga tao dito sa Elites Empire. Ang dami.
kahit anong background talaga, kahit hindi magaling, estudyante, teachers, mga professionals ba, and na-amaze ako doon, Empress. So, kilala ko yung sarili ko na hindi siya magaling. Sabi ko, grabe, lahat na transform and baka dito na din talaga matransform yung buhay ko. And lagi ko lang din naririnig na parang iba yung negosyo na may mentor talaga, Empress. So dito, grabe yung ang saya. Tapos yung mentorship, every time na nanonood ako, sabi ko parang ako ba? Parang napapansin ko na gugustuhan ko talaga siya. Iba yung impact niya sa akin na isang tao na gusto ng pagbabago sa buhay para sa families. Na-inspire ako ng na-inspire, and that inspiration, Empress, yung nabigay sa akin, kaya nagkaroon parang yung sarili ko na next time ako naman baka kaya ko din, mga ganun siya, Empress. Kasi dreamer ka eh. So yung dreamer na yon na naghahanap, napunta sa magandang soil. Sabi nga, every one of us is a good seed. Minsan hindi lang tama yung pinaglagyan mong lupa. Pero ngayon nandito ka sa Elites Empire, and because of Elites Empire, ilang months ka nga naging millionaire circle? Naging millionaire ako, Empress, ng 7 months. Wow! So, ibig sabihin, you hit your first million in 7 months. Yes, Empress. Kung i-divide mo yan, 1 million divided by 7, no? Na-compute mo ba kung gaano katagal yung tatrabahunin mo as janitor sa abroad compared to here sa Elites Empire? Grabe, Empress. Sobrang tagal. Ilang years talaga. And I know na if OFW pa rin ako, yung 1 million na yan, is hindi ko alam kung saan siya napunta. Kung baka hahanapin, paano na, wala mga ganyan. Pero dito sa Elites Empire, yung 7 months millionaire ko is na-enjoy ko siya. Yeah. Grabe. Ano mga na-experience mo? Sobrang Empress, grabe. Pagdating ko pa lang dito sa Cebu, ang dami ko nang na-experience, makasama pa lang yung mga mentors. Grabe talaga, hindi yung income and kumikita ka na-enjoy mo pa kasama yung mga mentors katulad nyo, Empress. Tapos nakapag-travel na din po, di ba? Nakapag-travel na din po sa ibang bansa na hindi na po katulong, di ba? Nakapunta na po ng ibang bansa bilang isa na pong turista. Saang bansa yan? Ito, Empress, sa Vietnam tsaka Cambodia po. Amazing. So, ano naging experience mo doon? Grabe, Empress, sabi ko, sobrang sarap pala sa feeling na na pumunta ka ng ibang bansa na ibang lahi naman yung mag-a-assist sa'yo, ganyan. Kasi ako that time, Empress, pagdating ko ng abroad nung OFW ako, diretso trabaho eh. Alam ko na trabaho. Pero nung dumating kami ng ganyan, Vietnam, ang ganda ng pinasukan namin na hotel. Grabe. So, sobrang na-amaze ako sa mga nangyayari din. Inspired talaga ako din sa sarili ko, Empress, na grabe ang Elites Empire. Talagang kaya niyang pina-experience or binigay sa isang tao lang na, grabe di ba? Isang hindi naman magaling na tao, isang janitor noon, pero right now na-enjoy yung life pabalik ng ibang bansa. Amazing. And gusto ko i-share mo naman sa kanila, magkano pinakamalaking kinita mo here sa Elites Empire sa isang buwan? So, Empress, ang pinakamalaki po na kinita ko na dito sa community is 329,000 pesos. Wow! And that's equivalent of how many years kang maglilinis ng bahay ng mga madam sa abroad? Actually, Empress, yung kinita ko po sa Elites Empire ng isang buwan po, kikitain ko pa sa Saudi ng 18 months. Grabe. Wow! So, ibig sabihin, isa't kalahating taon kang magkukuskos, maglilinis as janitor. Yes, Empress. Pero isang buwan mo kinita dito. And masasabi mo ba na anong mas mahirap na trabaho? Yung nasa abroad ka as janitor o here at Elites Empire na nag-online? Grabe, Empress, sobrang layo ng different ng hirap ng gagawin ko doon para kitain yung halaga na yon sa ibang bansa. But dito sa Elites Empire, grabe, no? Talagang nasa loob lang po ng bahay, di ba? Nagagawa yung gusto sa hassle area. Tama nga. And I feel your excitement. I feel your happiness, no? Sobrang saya mo talaga sa ginagawa mo ngayon. And as a dreamer na lagi mo sinasabi na gusto mo makita yung right na place na sabi mo na gusto mo na magiging masaya ka. Nakita mo ba yun sa Elites Empire na? Yes, Empress. Bagong pasok ko pa lang lalo na nung nandito na ako sa Cebu,
nag-decide ako na mag-Cebu Empress, sobrang happy ko talaga na buti na lang talaga nakilala kong Elites Empire kasi grabe. Iba talaga Empress kapag nagagawa mo yung isang bagay na gusto mo talaga, masaya ka, and at the same time nakakatulong siya ng maraming tao. And yun yung sobrang nagbibigay sa akin ng gigil lalo na gawin ko pa ng gawin, sipagan ko pa ng sipagan dito kasi it's not kung ano yung kinikita ko dito, but sino ba yung mga tao din katulad ko na dreamer din, 'di ba? Kasi ako po Empress na janitor lang, 'di ba, na transform ang life, how much more sa kanila. Tama. And I know na merong isang janitor din na na-inspire sa'yo na kumita rin ng 1 million, no? Yes. Because of Elites Empire. Nakita ko yung difference from 700 pesos na apartment mo, na bed space, to right now kung saan ka nakatira. Nung 700 mo na bed space, naka-aircon ka na ba nun? Wala. Wala pa. Wala ka pang helper nun. Wala po. Pero ngayon, anong itsura ng tinitirhan mo? Ngayon, grabe, Empress, sobrang ganda. Yung pagpasok mo pa lang ng gate, sinasaladuhan ka na. May pagsaludo sa dating janitor, no? Oh, Empress. And yan yung isa sa mga, grabe, buti na lang talaga nag-Elites Empire ako kasi ito, hindi ko naman yan Empress na experience kahit sa probinsya. And yun, ang layo talaga. Sabi ko nga Empress, that time na nandito na ako sa hub na may katulong. Grabe naman yung janitor, dating katulong, ngayon naghahanap ng katulong. Amazing, no? Ang ganda na naging transformation ng buhay mo. Yes, Kasi may mga ibang katulad mo na OFW, pwede nilang sabihin na they are belittling themselves, na para ang liit ng tingin nila sa sarili nila, na sasabihin nila na, ay, para sa kanila na lang yon, hindi na para sa akin. Pero ikaw, kahit janitor yung background mo, kahit laking-laki ka na sa 18,000 per month, na feeling mo, yun na yung gateway para sa mas magandang kinabukasan ng buong pamilya mo, nakita mo pa rin na deserve mo yung sobrang gandang buhay. Ang ganda. Anong message mo dun sa mga OFW na tingin nila sa sarili nila ay okay na ako? So, sa lahat ng mga OFWs na nanonood right now, alam kong okay ka na dyan, pero mas okay kung maghanap ka pa ng opportunity like this na grabe, kahit anong background, di ba, kahit ano yung trabaho man right now, professionals, kayang-kaya talagang i-transform pa yung buhay mo. Kasi minsan, talagang kung nandyan tayo, maiisip talaga natin na okay na ako dito, mga ganyan. Pero kung titignan mo kasi kung hanggang kailan ka ba magtatrabaho para kumita ng pera malayo sa family mo is parang parang hanggang kailan 'di ba na nandyan ka para lang kumita ng pera at matustusan mo yung pangangailangan ng family mo. Kasi dito sa Elites Empire, grabe, I'm so blessed. Sabi ko nga na grabe no, sobrang daming mga OFWs na ang na-transform ang buhay. And yun yung sobra kong pinagpapasalamatan right now kasi nandito ko na sa Pilipinas, kikita ka ng malaki and ma-enjoy mo pa yung buhay mo kasama yung family. Yes, thank you for that. And anong masasabi mo sa iniisip nila, kaya ko kaya yan? Yes, kayang-kaya mo. Kasi may ganun eh. Yes, Empress. Minsan yun na lang yung gap eh. For them to go into this such an abundant life, for them to go to success, minsan yun na lang yung humaharang, yung kaya ko ba yan? Anong masasabi mo doon? Actually, Empress, pati ako naisip ko din yan noon, kaya ko kaya yan. Pero sabi nga nila na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. And sabi ko din sa sarili ko na buti na lang, trinay ko din siya. Kasi that time, along the way pala, doon mo wala malalaman na marami ka pang pwedeng gawin. Hindi lang talaga hanggang dyan pa yung kaya. Akala mo, yan na yung mga kaya mo lang na gawin. Pero the moment na nag-try ka din ng opportunity pa na pwede din magpa-level up pa sa life mo is marami ka talagang malelearn, mas gagaling ka talaga. Dito nga, Empress, sabi nga, mas okay na magsimula ka na walang alam eh. 'Di ba? Kasi mas nakakagulat kung alam mo na lahat. Yun, Empress. Tama. Kayang-kaya mo talaga. Yes, it takes courage para mapunta ka doon sa success na yon, no? Yes. Kasi naman yung buhay kung iisipin mo na hindi na kaya, pero actually kayang-kaya mo pa. And si Harris is just as an example na sobrang ganda na naging result. Anong feeling na drive mo na yung first car mo? Grabe, Empress. Di ba, pinost mo lang siya dati? Yes, Empress. Na sabi mo magkakaganon ka?
Nangarap ka lang eh. And then ngayon, hawak-hawak mo na yung manubela. Grabe, Empress. Oh, sobrang hanggang ngayon po, hindi ako makapaniwala na ganito kaganda yung binigay sa akin ng Elites Empire. Kasi imagine, di ba? Sabi ko nga, Empress, kanina, nag-post ako, grabe, parang kailan lang na vacuum cleaner yung pinapaandar ko. But right now, isang Ford Raptor na po at sobrang ganda. And because of Elites Empire, nangyari yan sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na sa akin ba talaga ito? Akin ba talaga to? Pinicturean mo nga eh, na habang nag-online ka, nandun ka sa harap ng kotse mo, titig ka ng titig, no? Yes, Is that your first car sa family ninyo? yes, Empress, ito po Wow. talaga. And hindi ko talaga naisip na magkakaroon kami ng ganyang sasakyan. Kasi parang imposible talaga siya. Pero dito sa Elites Empire, lahat talaga, Empress, kahit hindi pa papangarapin, kung gugustuhin mo, talagang kayang ibigay, Empress. Amazing. Ang galing na naging buhay mo. Ang ganda na naging transformation. And I know that there's still a lot more to come sa klase ng pagka-dreamer na meron ka. Empress. Galing. And your first time that you went on driving Zeo? Zeo ang name, di ba? Yes, Empress. From zero to hero, it means. Kamusta yung first time mo din drive? Kwento ko ba yun? Oh, kwento mo! Actually, Empress, di ba, yung first time ko na i-drive si Zeo po, ayun, may sasakyan na talaga ako. Kasi that time na, syempre, sino ba hindi excited? Sobrang excited talaga akong drive. So, drive ko naman siya. Ako po mag-isa dun sa loob ng sasakyan. Nung una po naliko ko, ang ganda. Wes, nakuha ko. Nung paatras na ako, bang. So, nagkaroon na ng dimple sa likod. Yes, Empress. Nabangga pag atras mo. Yes, Empress. Oh, at least may sasakyan ka na. Kaya, yes, Empress. And sabi ko nga na, grabe. So, another level of me na may ibabang charot. Parang ang galing lang, Empress, kasi may sasakyan ako and nangyari din siya. Sabi ko nga, parang may na-learn din kasi ako dun eh. Yung pagkakaroon din ng sasakyan, talagang din talaga, parang tao din talaga siya. Naaalagaan mo, no? Empress, na nung ganyan, nakita ko, parang din ako nasasaktan ba na, Empress, na hindi din ako makapagsalita. So, Parang feeling mo ikaw rin na nabangga, gano'n. oo. And in fairness, ang lakas ng loob mo, it's because sarili mong sasakyan. Yes, Congrats. Empress. First time mag-drive na sarili ng sasakyan. Yan. Hindi na nagmamotor, no? Hindi na, Empress. Amazing. And alam ko, sobrang ganda ng buhay na nabigay sa'yo ng Elites Empire. SJ, looking at you right now, sobrang saya mo, sobrang kinikilig ka, sobrang... nag-uumapaw ka sa happiness and gratitude. And I know that Elites Empire saved your life. Sobra, Empress. And kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you so much. Ikaw yung kung saan-saan nakikita sa social media na talagang nakakapagpabago ng maraming buhay katulad ko. And I can't imagine my life na meron ako right now kung wala ka Elites Empire. Kaya sobrang nagpapasalamat ako Elites Empire, and thank you so much, Empress, kasi buti na lang may Elites Empire na na-create mo na grabe, sobrang nagpapabago ng maraming buhay. And ako din mismo talaga yung transformation ko na janitor lang noon hanggang ngayon. Grabe. Sobrang lagi akong nai-inspire sa sarili ko kasi hindi naman mangyayari sa akin to kung wala talaga ang Elites Empire. Kaya sobra akong nagpapasalamat talaga sa Elites Empire kasi buti na lang meron ka. Na-save mo yung buhay namin ng mga OFWs. Ginagawa ang lahat doon, nagsisipag lahat doon, as in, para lang kumita ng pera, para lang mabago ang buhay. But right now, may Elites Empire na kahit nasa Pinas lang, 'di ba, magagawa or makakamit ang tagumpay dahil sa iyo, Elites Empire. And Elites Empire forever talaga ako. Sabi ko nga, ito na yung gagawin ko habang buhay. Talagang gagawin ko yung best ko na mas
makapagdala din ng marami ding mga dreamer katulad ko na kahit anong background, sabi ko nga kahit sino kakausapin ko, ma-share lang din kung ano na-share sa akin noon kasi I want na kung ano din yung buhay na nangyari sa akin is mangyayari din sa maraming tao. Kaya thank you so much, Elites Empire. Talagang habang buhay ka namin na mamahalin. Wow, such an amazing message, and thank you so much for being that result and inspiration sa Elites Empire, Harris. Thank I you. know na marami ka pang taong matatouch, mai-inspire at bibigyan ng message na someday sila na Yes, Empress. dahil sa na-experience mong success and more to come. Again, maraming salamat for watching our Empress Talks. This is your Empress Pearl Hung, And this is Harris SJ Rico. sending you love and light. Yung pinakamalaki mong kinita sa isang buwan, that's really amazing, no? Yes, Empress, 329 pesos po sa loob na. Pesos, 329,000. Kinita ko po dito sa Elites Empire na sa loob ng isang buwan, kikitain ko pa lang sa ibang bansa sa loob ng 1.5 years. Grabe. 1.5 na. Oh, isa't kalahating taon na lang. Sa'yo mo, kikitahin ko na isa't kalahating. Kung sa ibang bansa, kikitain ko pa po yun ng isang taon ka. Ay, isang kalahat. Ano na? 1.5 na. Isa't kalahating isa. 18 months. Ayun na lang, mas madali. Sobrang nagpapasalamat ako, Elites Empire, and sa'yo, Elites Empress, no? Sobrang nagpapasalamat ako, Elites Empire, and to you, Stop it. Sige, Empress. Ang kulit.